Pinakasalan lamang si Abby ng binata para pagbayarin sa pag-atras ni Micaela sa dapat inakatakda nilang kasal. Siya ang sinisi ng binata na dahilan kaya bigla na lamang nawala ang kasintahan nito. Itinuring siyang bilanggo ng binata at ang masakit pa ay tinatabihan lamang siya nito kapag kailangan nito. Tiniis niya ang lahat ng mga naganap sa bahay na iyon. She cannot help it but to follow every order of him. Wala siyang kontrol sa sarili para umiwas. She's a willing victim of the man whom eventually he fall in love with. Pagkalipas na mahigit na 4 na buwan, nagkuro sa landas ang dalawang babae. May kung anong pag-alala ang naramdaman niya nang makita si Micaela. Ayaw man niyang isipin pero ang muling pagdating ng dating kasintahan ng asawa nagbabadya upang maputol ang sapilitang pagsasama nila ng binata. Sapilitan sa umpisa hanggang sa tinanggap na rin niya ang papel na gusto ng binata para sa kanya. Dahil iba ang nararamdaman nito sa mga kinikilos ni Marcus. At iyon ang nais niyang tuklasin. Kung umiibig na nga rin ba ang binata sa kanya o talagang gusto lamang siyang pagbayarin sa kasalanang hindi naman siya ang salarin. Siya ang biktima dito at dapat siya ang naniningil. Pero kabaliktaran ng lahat ang mga nangyayari. Pero sa pagdaan ng mga araw, ay alam niyang lalo nawili ang binata sa kasintahan. Alam niyang si Micaela pa rin ang minamahal nito at hindi siya. Tama nga ang huling kutob niya. Masama lamang ang loob ng binata sa kanya dahil nawala ang babaeng minamahal nito. Mahal niya ang asawa at ayaw niyang mahirapan pa ito. Kaya kailangan na niya itong palayain. To let him go. Kahit sa iniisip pa lamang niya, ay gusto na niyang mawala dahil sa sakit na dulot ng pagkabigo sa pag-ibig. Pinakiusapan niya si Micaela na balikan si Marcus at pumayag naman ito. Umalis siya nang walang paalam sa binata. Ngunit kasabay ng paglayo niya ay ang pagtuklas nitong buntis na ito sa lalaking natutunan na rin niyang mahalin. Ipaglalaban ba niya ang karapatan ng anak at ang tinitibok ng puso niya o magpaparaya para sa kaliligaya ng binata? Kaya nga ba niyang panindigan na lumayo sa binata? Pero paano kanyang kaligayahan na sa piling lamang na binata niya nararamdaman? Kailangan niya magkaroon ng buo at siguradong desisyon para harapin ang hamon ng pag-ibig. Kailangan niyang gawin kung ano ang tama at dapat. Kahit sa huli ay walang kasiguraduhan kung magtatagumpay nga ba siya o muling siya magiging biktima sa maling panghusga. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat, mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matagal nang magkasintahan sina Micaela at Marcus. Kilala pareho ang kanilang mga magulang sa lipunan. Kay Micaela halos umiikot ang buhay ni Marcus. Mahal na mahal niya ang dalaga. He spoiled her a lot. Lahat ng gusto ng dalaga ay pinapayagan at pinagbibigyan niya ito. Ganoon din naman si Micaela sa kanya. One perfect couple ang tingin ng mga tao sa kanila. Hindi sila makikita na nag-aaway o kaya ay halata kung mayroon silang tinatawag na mutual understanding dahil pareho silang well-mannered. May mataas na pinag-aralan ng mga ito. Normal lang sa magkasintahan na mayroong bangayan at hindi pagkakaunawaan, and they know how to deal with every problem they have. Abala ang binata sa paghahanda sa kanilang monthly meeting nang tumawag sa kanya ang kasintahan nito. Marcus, sabay na tayo mag-lunch. Sunduin mo ako dito sa office. Busy ka ba? Ani Micaela sa kausap. Micaela, kahit busy ako pagdating sa'yo, palagi ako may time to be with you, love. Thank you, love. I'll be waiting. Okay, I love you. I love you too, Marcus. At binabana nito ang telepono. Kailangan itong matapos agad na kanyang trabaho para may panahon siya para sa dalaga.
Ayaw niyang nabibigo ang nobya. Mahal na mahal niya ito. Kahit busy siya sa kanyang trabaho, palagi may oras na nakalaan para rito. At maligaya ang binata, lalo pa ngayon at engaged na sila. Sa mamahaling restaurant niya dinala ang nobya. Sukoy na sila dito dahil bukod sa masasarap ang mga pagkain, very accommodating pa lahat ng mga empleyado rito. Panay ang kwento ng dalaga sa kanyang trabaho nang bigla nitong hawakan ng sentido at dumaig na masakit ito. Agad namang nabahala si Marcus. Okay ka lang ba, Mikaela? Ang sakit ng ulo ko, love. Sinusupong ako ng migraine. Masakit talaga. Sandali, bibili ako ng gamot. Malapit lang naman dito ang tindahan. Nagmamadaling lumabas ang binata. Matagal nang nararamdaman ng dalaga ang sakit sa ulo niya. Madalas siyang sumpungin ito. Pero kailangan niyang tiisin, lalo pa't kasama ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Anong mali ni Mikaela at baka ito na ang pinakahuling pagsasama nila ng nobyo. Agad na bumalik ang kadaldala ng dalaga na makainom ito ng gamot. Tumalab na raw ang bisa nito ayon sa kanya. Kaya naman napanatag na rin si Marcus at hindi na nagtanong pa kung masakit pa ba ang ulo nito. Ayaw nang nakikita may sakit ang babaeng pakakasalan niya. At kahit konting daing lang ng dalaga ay agad siya nagpapanik. Agad namang napanatag ang kalooban ng binata nang mapansin itong bumalik na sa dating sigla ang kasintahan nito. Magana nilang hinarap ang kanilang pagkain at iisa lamang ang kanilang topic, ang nalalapit nilang kasal. Sa wakas matutupad na rin ang matagal nilang pangarap ang makasal sa bawat isa. Paborito nilang baybahayan na laruin noong mga bata pa sila, lalo na at ang kanilang papel ay kakasal sila. Panay ang tawa ng dalawa ng maalaala ang kanilang pagiging kabataan. Pagkahatid ng binata sa dalaga ay nagpaalam na ito. Hindi na siya pumasok sa kanilang bahay dahil hindi nila namalayang nawili pala sila sa pamamasyal at ginabi na mga ito. Pagkaalis sa sasakyan ni Marcus ay hindi na may tago ng dalaga ang kanyang emosyon at hinayaan niya maglanda sa kanyang mga luha. Pinayapa muna niya ang sarili nito bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Hindi na niya kailangan buksan ang pintuan dahil naunahan na siya ng kanyang ina. Namalaya nito ang paghinto ng sasakyan ng binata. At nang hindi pa mahintay ang anak na pumasok sa bahay, ay bumaba na ito para tingnan ang anak. Napansin ng ginang na namumugto ang mga mata ng kanyang anak. Awang-awa ito sa itsura ng kanyang anak. Agad niya itong niyakap at inakay muna sa sala para makapagpahinga sandali. Mga ilang sandali rin ang namagitang katahimikan sa kanila. Nanatiling nakatingin ang dalaga sa kawalan. Mikaela, hanggang kailan mo ba pahirapan ang sarili mo, anak? Masuyong tanong ng ina nito. Hanggat kaya ko, ma. Mahal na mahal ko po si Marcus. Alam ko, anak. Pero sa tingin ko, kailangan niyang malaman ng lahat. Huwag muna ngayon, mama. Hindi pa ko handa. Pero anak, alalahanin mo malapit ng inyong kasal. Mas masasaktan lamang siya kapag malalaman niyang lahat kapag huli na. Pag-isipan mo itong mabuti, anak. Sa sinabi ng ina, ay lalong nalungkot ang dalaga. Hirap na siya. Nang yakapin siya ng ina nito, ay doon niya binuhos ang lahat ng paghihirap na kanyang nararamdaman. Narinig naman ng kanyang daddy ang pag-iyak ni Mikaela at agad tinakbo ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Ano nangyayari dito? Mikaela? Baka sa mukha nito ang labis sa pag-alala sa nadatnang ayos ng kanyang anak. Tumingin sa kanyang dalaga na tila naghahanap ng isa pang masasandalan. Dad, hirap na ako. Hindi ko na kaya. At umiyak po ito sa bisig ng kanyang ama. Walang magawa ang kanyang mga magulang, kundi tahimik din na nagdadalamhati sa kanyang sitwasyon. Nag-iisa nilang anak ang dalaga. Lahat ng atensyon inasa kanya. Kaya naman sa mga panahong tulad nito ay hindi nila alam kung kailan at paano matatapos ang labis sa paghihirap ng kanilang anak. Pero kailangan nila magpakatatag para sa kanilang anak. Sila ang nagsisilbing lakas nito. Hindi niya dapat makita sa kanila na pinanghihinaan rin sila ng loob.
Hindi mapakali si Linda habang hinihintay ang kanyang anak. Napakatagal na panahon na ang nakakaraan at alam niyang ito na ang tamang oras para malaman ni Abby ang buo niyang pagkatao. Hindi na niya kaya nakikita ang anak na sobrang nangungulila sa ama. Sa tagal na ng panahong lumipas, wala na siyang dapat ipangamba. Nabasa niya sa magazine na wala ng matandang Ruiz. Hindi niya kailanman makakalimutan ang taong iyon. Siya ang punot dulo ng paghihirap nilang mag-ina. Panahon na rin para guminhawa ang kanilang buhay o ang buhay man lang ng kanyang anak. Hindi pa nangunguya ng dalaga ang una niyang subo nang biglang sumeryoso ng tingin ng kanyang ina. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa kanyang narinig at halos mabilaukan ito sa kabiglaan. "Mama naman, huwag naman ninyo akong biruin ng mga ganyang bagay." Sinimungutan ni Abby ang ina nito. Muntakin pa naman at bigla na lamang sasabihin ng kanyang ina na buhay pa ang kanyang ama. Samantalang noong bata pa ito at nagtatanong kung nasaan ang papa niya, ay isa lamang ang sagot nito. Bata pa lamang daw ito noong nawala ang kanyang ama. At kapag naman tinatanong niya noon kung bakit siya namatay, ay ibahin ng nanay niya ang pag-uusapan. Tapos ngayong pagtuntong niya na ika-23 niyang karawan, isa kaniya maririnig sa ina na buhay pa ang ama nito. Abat hindi naman yata magandang biro itong naririnig niya sa ina. Lalo pa at pagod siya maghapon sa trabaho. Isa siyang cashier sa pinakamalaking department store sa kanilang bayan sa Batangas, ang Metro Mall. Pero noon daw sa bus na sinakyan ng kanyang ina, ining magandang loob ang katabi nitong matandang dalaga na sa kanya na lamang pasamantalang manirahan, yaman lang din daw at nag-iisa siya sa kanyang buhay. 10 taon na siya nang mawala ang matandang kumupkop sa kanila mag-ina o mas tamang sabihin kasama nila sa bahay. Nang magkasakit kasi ito, ay ibinenta niya ang lupa at bahay niya sa kanila mag-ina. Ito ang ginamit niya sa pagpapagamot. Pero hindi rin ito nagtagal at may mga utang pa siyang naiwan na ang ina niya umako nito bilang pasasalamat na rin sa magandang loob na ipinakita niya sa kanila mag-ina noong nabubuhay pa ito. Palibhasa salat din sila sa pera, kaya hindi na niya natapos ang kurso niyang Hotel and Restaurant Management. Hanggang sa pangalawang antas lamang siya at hindi pa natapos ang pangalawang semester dahil nagkasakit ng kanyang ina. May sakit ito sa puso dahil na rin sa sobrang pagtatrabaho niya para sa kanilang mag-ina. Dahil sa maghapong paglalabada, inapabayaan na niya ng husto ang kalusugan nito. Napakaganda ng kanyang ina ngunit nangingibabaw na rito ang pagod kaya namukha na siyang matanda. Maputi, matangos ang ilong at matangkad. Kapag pinapakita ng mama niya ang mga larawan niya noong dalaga pa siya, inakikita niya dito mismo ang kanyang mukha. Kahawig niya ang ina. At kung tutuusin, mas maganda pa ang kanyang ina kaysa sa kanya. Kung magkakaroon lamang ito ng panahong ayusin ang sarili, mapagkakamalang ate lamang niya ang nanay niya. "Hindi ako nagbibiro, anak. Totoong buhay pa ang iyong ama." Wala ngang bakas sa binibiro lamang nito ang kanyang anak. "Inay, kung totoo nga mga sinasabi mo, bakit mo ito inilihim ng napakatagal na panahon? Bakit ngayon niyo lang sinabi?" May nanakit sa tinig ng dalaga. Kitagal niyang pinangarap na makita ang kanyang ama. Kahit nga sana sa puntod niya, masaya na siya pero hindi siya pinakinggan ng ina niya. Nainggit ito sa mga klase noon sa eskwela kapag mga tatay nila umaattend sa mga school meetings at programs. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang mga ito. Samantalang siya, 2 beses lang niya namalayang pumunta ang nanay niya sa school. Tuwing sasabit lang niya ang kanyang mga medalya bilang parangal sa kanya. Sayang daw kasi ang kikitain niya sa isang araw na hindi siya maglalabada. Siya ang palaging first honor sa kanilang school. Kahit gusto man niya makatapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng pag-apply sa mga scholarships, ang problema may halo rin itong palakasan system. At sobrang daming nihingi na kung ano-anong dokumento. Kaya minabuti na lamang niyang tumigil muna. Magtatrabaho na lang muna siya hanggang makapag-ipon sa kahit tutuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil natakot ako noon na totohanin ng lolo mo kapag hindi kita ilalayo sa iyong ama, pamimigay ka niya sa iba. Mahal na mahal kita, anak, kaya tinanggap ko ang perang ibinigay ng lolo mo para iwan natin ang iyong papa. Kailangan kong gawin iyon para makapagsimula tayo.
Bakit naman niya ginawa yun? Asawa ko yun na anak niya at hindi na rin ako iba sa kanya. Hindi po ba? Gusto ng dalagang malaman ng lahat, lalo na ang tungkol sa kanyang ama. Nais niya itong makilala ng lubusan at makita ito. Dahil katulong lamang nila ako noon, anak. Kaya tuto ng lolo mo sa relasyon namin ng papa mo. Pero pinaglaban ako ng iyong ama at nagpakasal kami ng lihim. Natuklasan ito ng lolo mo at lalo ako kinamuhian. Akala ko kapag isinilang na kita, magbabago siya. Pero isang buwan ka pa lamang ay tinatakot na niya ako at pinalayas. Pagsasalaysay ng ginang. Ibig sabihin ay mayaman ang ama niya. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit ngayon lamang ipinagtapat ng ina ang lahat. Pero sa narinig na salaysay ng ina, ay alam na niya ang sagot sa mga ito. Walang kasalanan ng kanyang ina at hindi siya dapat magtampo dito dahil isa lamang ang maliwanag sa kanya. Pinoprotektahan lamang siya ng mama niya sa lolo nito. Inay, hanapin natin si Papa. Sa totoo lang, kahit ang sabi ninyo na wala na siya, gusto ko siyang makita. Puro na lang sa imahinasyon ko siya nakikita. Hahanapin natin ang ama ko, Inay. Puno ng kasiyahan ng saad ng dalaga. Kaya ngayon ko sinasabi, anak, dahil karapatan mong malaman ng totoo. Sa tagal ng panahong lumipas, alam kong wala ng lolo mo. Wala ka nang dapat katakutan pa. At isa pa, ayaw ko mawala na hindi mo man lang makilala ang iyong ama at maibigay sa iyo magandang buhay na ipinagkait ng lolo mo sa mahabang panahon. Ano po ang gusto niyong gawin ko, Inay? Lumuwas ka ng Maynila, anak, at hanapin mo ang iyong papa. Ibibigay ko sa iyo ang address ng family house nila. Alam ko doon pa rin sila nakatira dahil siya lang ang isang tagapagmana ng lahat ng kayamanan nila. Pagkasabi ng ina sa dalaga, ay kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang tukador. Isang gintong necklace na may 2 hugis pusong nakalagay dito. Binuksan ng ina nito ang isang hugis pusong nakalawit sa kwintas. Sa loob pala niya ay larawan iyon ng kanyang mga magulang noong kabataan pa nila. At sa isa naman, ayon sa kanyang ina, ay siya noong sanggol pa lamang siya. Napangiti ang dalaga sa nakitang anyo noong bata pa lamang siya. Inabot iyon ng kanyang ina sa kanya. Kailangan doon niya itong ingatan dahil palatandaan iyon ng kanyang ama na anak siya nito. Kapag nahanap na nito ang address ng ama, ipapakita lamang ito sa kanya para agad siyang makilala nito. Hindi niya alam na iniipon pala ng nanay niya ang mga perang inaabot niya rito. Kada sahod niya, inag-aabot siya sa ina ng pera na pambili ng kanyang gamot. Pero hindi niya pala iyon ibinibili ng gamot, bagkos itinatabi niya ito at baka daw may pagkakataong kailangan niya ng pera. Ibig sabihin nito, ay talaga naghihintay lang ang kanyang ina ng pagkakataon para ipagtapat sa kanya ang lahat. 15,000 rin ang lahat ng halagang iyon. Sobra pa ito kung mahanap niya agad ang kanyang ama. Hihingi na muna siya ng bakasyon sa kanyang trabaho para mahanap ang papa niya. Kailangan niya makita ang ama. Hindi lang para makilala niya ito, ngunit para na ring mabuo ang pamilya nila. Manuel Ruiz, pangalan iyon ng kanyang ama. Isinulat na rin ng kanyang ina sa papel ang tinitirahan ng ama niya. Sa isang compound iyon sa Ayala, ang lugar kung saan nakatira ang mga kilalang personalidad at mga mayamang tao sa bansa, kabilang na ang kanyang ama. Mag-iingat ka sana, anak. Huwag na huwag mong iwawala ang regalo ng papa mo nung bata ka. Bili ng ina nito. Nag-iimpake ang dalaga sa kanyang pag-alis. Ang necklace ang tinutukoy nitong regalo ng kanyang papa. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Abby. Ang ibang pera niya ay inilagay niya sa bulsa ng pantalon, ang iba naman sa itaas na bahagi ng katawan nito, at naglagay din siya ng kanyang pera sa rubber shoes. Bili ng kanyang ina, maraming masasamang tao sa syudad, kaya dapat doblang ingat niya at dapat talaga secured ang perang dadalhin niya para kung matagalan man, imigagastusin siya. 3 pares lamang ng damit ang dala niya. Ang address ay nilagay niya sa kanyang handbag. Wala na siyang ibang dala kundi ang luma niyang cellphone. Kinailangan niyang bumili niyon kahit pinakamura para kung ano man ang kahinatnan ng kanyang paglalakbay, may pagbigay alam niya ito sa kanyang ina. Anak, mag-iingat ka lagi. Hindi mo ubos
ang pagpapaalala ng ina nito. Nangingilit ang kanyang mga luha habang nasa terminal na sila ng bus na sasakyan ng dalaga papuntang Maynila. Oras na rin para maging maginhawa ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Sa piling ng ama niya, matitikman niya ang lahat ng karangyaan hindi niya na ipagkaloob sa kanyang anak. At siya man ay umaasa ring buhay pa si Manuel at malaya ito katulad niya. Wala siyang ibang minahal kundi ang lalaki lamang. Marami nagtangkang nanligaw sa kanya at nanggaya ng kasal sa kanya. Pero hindi niya kaya magmahal pa ng iba. Ang ama lamang ni Abby ang nagmamay-ari ng kanyang buong pagkatao. Inay, huwag po kayong malungkot. Hindi ako uwi sa atin hanggat hindi ko nakikita si Papa. Pag-aalo nito sa ina. Ngayon lamang sila maglalayo ng ina, kaya malungkot din siya pero ang kalungkutang iyon ay may mahalagang dahilan. Kailangan nila pareho ang magtiis. Ipagdarasal ko matatagpuan mo agad ang iyong ama-anak. Pangako, inay. Makikita ko si Papa. Humalik ito sa ina bago sumakay. Nang hindi na matanaw ang kanyang ina, magkahalong kaba, lungkot, at tuwa ang naramdaman ng dalaga. Napakaraming tanong ang nasa isip niya. Kinakabahan siya dahil paano kung magkita sila ng ama niya ay hindi siya tatanggapin. Paano kung ipagtabuyan lang siya? Ngunit ano pa man ang kahinatnan ng kanyang gagawin, dapat siyang maging matatag. Nangako siya sa ina na makikita niya ang kanyang ama. Kung kinakailangan pansamantala siya maghanap ng trabaho sa Maynila, hanggang magkita sila ng kanyang ama ay gagawin niya. Ano kaya ang kahinatnan ng pagpunta ni Abby sa Maynila? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.